Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw na naman guys, panibagong topic natin. So, ang topic natin ngayon guys is kung magkano ang magagastos papuntang Hong Kong or kung magkano ang gastusin sa pag-a-apply papuntang Hong Kong. So, yun guys, yung i-share ko sa inyo na gastusin is papuntang Hong Kong lang guys. Hindi ko pa sure kung parehas lang din ba sa ibang bansa. So, ayun guys, nilista ko pa talaga para di ko makalimutan. So, yun guys, yung first na i-share ko sa inyo guys is yung mga first timer. Mga first timer is around, wala kasi akong computation kung ano ba talaga yung gastusin doon sa first timer, pero ang pagkakaalam ko guys is parehas lang din si first timer at second timer or ex-abroad. Kasi si first timer kasi guys is mas madami talagang mababayaran dahil mas madami kayong kinukuhang mga importanteng documents. Compare kasi kay ex-abroad, kompleto na lang siya, magkuha na lang siya ng panibagong certificate na libre, yung mga ganon. So, yung first timer guys na papunta dito sa bansang Hong Kong is around 20 to 30,000. Yun ay hindi ko pa totally alam kasi kung magkano yung exact amount. Pero maghanda lang kayo ng 20 to 30,000. Pero yung 20 to 30,000 guys is hindi naman agad-agad na bagsakan. Kumbaga may magagastos ka ng 5,000 sa una mong punta sa agency, yung mga ganon. Hindi naman buong bagsakan yung 20 to 30,000. So, ayan, about naman sa ex-abroad is nasa around 15,000 ang magagastos mo. So, yung mga computation ko na yan guys is hindi po kasali yung mga gagastusin nyo ng pagkain, pamasahe, mga iba pa ninyong gastusin. Yung sinasabi kong amount guys is doon lang sa pag-a-apply ninyo sa loob ng agency. Sa loob ng pag-a-apply nyo as a domestic helper papuntang Hong Kong. Pero yung mga pambayad nyo na ng bahay or mga pagkain nyo, hindi po yan kasali. So, yun nga guys, si first timer kasi ay mas madami talagang binabayaran. Gaya nga ng sabi ko na mas madami silang kino-comply na mga certificate. Marami silang binabayaran talaga. So, ayun, etong nilista ko dito guys is para sa ex-abroad lang. Yung total ng ex-abroad talaga to. First medical kasi is 5,100. Ang alam ko dito guys sa first medical is parehas lang din si first timer at saka si ex-abroad. Yung babasahin ko na to, ang pagkakaalam ko, ganito din yung babayaran nyo na iba, yung mga first timer. Tapos, mag-second medical ka ulit is 5,100. Tapos, pag mag-PT ka na is 500. Yung first, second, at saka yung PT is sa clinic nyo po yan babayaran. Sa kanyo lang yan babayaran pag pupunta ka sa clinic, mag first medical ka, doon ka magbabayad ng 5,100, mga ganon. Hindi yan buo na babayaran mo yung sinabi ko sa inyo na tatlo. Pag mag-PT ka na, magbayad ka ng 500, ganon lang yon. And then, may babayaran ka din sa agency
ng Pag-ibig at saka notary. Yung Pag-ibig is 300 at saka notary is 150. Pero yung Pag-ibig kasi guys, huwag kayong magtaka bakit doon ka magbabayad sa agency. Kasi sila po ang magpupunta or magsasabi doon sa Pag-ibig na aalis ka ng bansa. So, kailangan talagang minimake sure lang ni agency na makabayad ka talaga sa Pag-ibig. Kasi malaki din yung benefits mo dyan kung sakasakali. And then, eto naman is si PhilHealth. Yung PhilHealth kasi guys is, based sa akin is, yung PhilHealth ko kasi is, binabayaran ko yan buwan-buwan. So, hindi ako siningil ni agency or hindi binayaran ni agency yung PhilHealth ko. Pero, example, kung masali man yan sa listahan nyo is 2,400. Pero yan guys, kung hindi ako nagkakamali, hindi kayo ang magbabayad nito. Ang pagkakaalam ko is agency. Depende na lang sa agency talaga na pag-a-applyan mo kung ikaw ba pababayarin o si agency. Sa akin kasi guys is bayad ko talaga yan buwan-buwan, kaya hindi na binayaran ni agency. Kasi si agency kasi namin, gaya ng iba naming mga kaibigan na hindi bayad buwan-buwan yung PhilHealth nila, si agency ang nagbigay ng pambayad nila sa PhilHealth. Ikaw mismo ang papapuntahin nila doon sa PhilHealth para magbayad. So, next is, pag ikaw din ang magbabayad sa Xerox. Yung Xerox na to guys is 150. Yung Xerox na to guys is, isi-Xerox mo kasi yung mga kontrata mo, yung mga papers. Marami kasi to, kaya umabot siya ng 150 kasi hindi lang siya, kung hindi ako nagkakamali guys, ang kapal kasi ng page na yon. So, nasa 150 yan na babayaran ulit. Yung total pagkasali yung babayaran, lahat ng sinabi ko is 13,700. Pero kung hindi naman kasali si PhilHealth is 11,300. Pero itong sinabi kong total guys, hindi po yan yung exact amount na gagastusin nyo. Meron pa rin yung iba nyong gagastusin na hindi ko na lang po siguro na isulat or hindi ko na maalala. Kasi ito lang yung mga alam ko na pinaka-importanteng babayaran. Pero hindi lang kasi yung total na sinabi ko sa inyo is yan na yun. Hindi. Mag-extra din po kayo. So, pag nagkapalya pala kayo sa first medical ninyo guys is another payment ulit yan. Example, kung may mali sa ihi mo na naipasa mo doon sa lab, papapuntahin ka sa doktor, sasabihin nila doon na may UTI ka, sasabihin nila na kumuha ka ng certificate na fit to work ka. So, pupunta ka sa ibang doktor, magpa-check up ka doon, another payment yon. So, kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung sinabi kong total is, hindi po yun yung total, exact total talaga na gagastusin nyo. Yung sinabi ko lang na yun yung alam ko na babayaran. Pero yung mga extra na babayaran nyo, gaya nga ng sinabi ko, na example, pag may UTI kayo, pupunta kasi kayo sa ibang doktor para makakuha kayo ng fit to work certificate kasi kailangan nyo yon. Kung hindi kayo pupunta doon at magpapagawa ng certificate nyo ng fit to work is hindi po kayo makakapasa sa first medical nyo, babagsak lang kayo. At hindi nyo na din po maire-refund yung 5,100 na binayad nyo para sa first medical nyo. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga yon. So, yun lang. Example, kung ganun ang nangyari, tapos sa second medical mo, hindi ka pa rin okay, may nakita pa rin sila na iba, na sakit mo or yun pa rin yung sakit mo, kailangan mo ulit kumuha ng patunay na nagme-maintenance ka na or nagpapagamot ka. Ganun lang yon.
iba talaga yung gastusin guys pagpunta mo sa Hong Kong kasi napaka-stricto kasi nila about sa medical. Diyan ka talaga ma mahahanapan kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo ulit na makapag-ipon or mapaghandaan nyo yung gastusin pag gusto nyong pumunta dito sa bansang Hong Kong. So, yun lang guys. Sa mga gusto pong mag-apply pala guys, papunta dito, wag po kayong matakot. Mag-comment or i-message po ako. May link po ako dyan sa description. Kung gusto nyo pong mag-apply, huwag po kayong matakot mag-message sa akin. So, yun lang po. Thank you for watching again, guys. God bless us all. Thank you. Bye!